Kumusta kayo mga katalaw? Narito na naman po ang inyong lingkod para ibahagi ang tunay na karanasan ng mga kwentong kababalaghan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe, like, and hit the notification bell para updated ka sa susunod kong kwento. Kamusta Katalaw Red at sa mga tagapakinig mo sa iyong mga kwentong kababalaghan? Itago nyo na lang po ako sa pangalang Daniel. Nais ko po sanang ibahagi sa inyo ang aking karanasan. Simula pagkabata Katalaw Red ay hilig ko na po ang pagsasayaw. Kaya naman noong nasa 16 na taong gulang ako ay sumali ako sa isang grupo ng mga mananayaw sa aming bayan. Tuwing may patimpalak sa aming bayan ay sumasali ang aming grupo. Minsan pa nga ay dumadayo pa kami sa ibang bayan tuwing may mga patimpalak. Dahil sa pagsasayaw Katalaw Red, napag-aaral ko po ang aking sarili. Di na po ako humihingi sa aking mga magulang para sa mga gastusin ko sa aking pag-aaral. Nakaya ko pong pagsabayin ang pag-aaral at pagsasayaw. Sadyang napakahirap Katalaw Red, pero para sa akin, kailangan ko pong makapagtapos sa pag-aaral dahil gusto ko pong matulungan ang aking mga magulang sa pagpapaaral ng 3 ko pang kapatid. Nakita ko ang sakripisyo at hirap ng aking mga magulang sa aming magkakapatid ng mga panahong iyon. Dahil sa pagnanais ng mga itong makapagtapos kaming magkakapatid sa pag-aaral. Isang araw, habang nag-iinsayo ang aming grupo, ay may nakapagsabi na may piyesta sa kabilang bayan at inaanyayahan ang lahat ng grupo ng mga mananayaw na sumali sa gaganaping Search for the Movers sa susunod na linggo. Napagkasunduan ng aming grupo na sumali sa gaganaping patimpalak na iyon at may nakapagsabi na malaki raw ang premyo at kung sino ang mananalo sa nasabing patimpalak ay siyang ilalaban sa ibang lalawigan. Kaya naman Katalaw Red, mas pinagbuti pa namin ang aming pag-iinsayo sa mga panahong iyon. Pagkatapos ng aking klase sa hapon ay dumidiretso na ako sa lugar na aming pinag-iinsayuhan. At ng mga panahong iyon, tuwing hapon po ang ensayo ng aming grupo. Dahil karamihan sa aming miyembro ay gaya ko ding estudyante. Noong mga pagkakataong iyon Katalaw Red, wala kaming ibang hangad kundi ang makamit ang titulo sa patimpalak na iyon. Nang dumating na ang araw ng kapistahan sa kabilang bayan, ay abala ang aming grupo sa paghahanda sa gaganaping patimpalak ng mga gabing iyon. Ang daming nakilahok sa patimpalak na iyon Katalaw Red. Ang iba ay nanggaling sa ibang bayan. Hiyawan at palakpakan ang naririnig sa bulwagang iyon. Sadyang napakasaya ang pagdiriwang ng kapiastahang iyon Katalaw Red. Naisagawa namin ng maayos ang aming sayaw. Sadyang napakaraming magagaling na kalahok sa nasabing patimpalak. Kaya naman nang ipahayag ng tagapagsalita ang pangalawa at unang nagkamit ng karangalan ay agad naman kaming nawala ng pag-asa ng mga oras na iyon. Nang muling maipahayag ng tagapagsalita kung sino ang nagkampiyon, ay laking gulat ng aming grupo nang sambitin ng tagapagsalita ang pangalan ng aming grupo ang nagkampiyon. Labis ang kasiyahan namin Katalaw Red ng mga oras na iyon. Nakamit namin ang titulo sa nasabing patimpalak. Lumipas ang mga gabing iyon nang walang paglagyan ng aming kasiyahan dahil sa nakamit naming tagumpay. Nang lumipas ang 1 linggo, nang muli kaming nagpulong-pulong ng aking mga kagrupo. Napag-usapan namin ang panibagong sayaw na aming ilalaban para sa susunod na gaganaping patimpalak sa kabilang lalawigan na gaganapin sa susunod na buwan ng mga panahong iyon. 2 linggo na lamang ang pasok namin sa aming paaralan ng mga panahong iyon Katalaw Red. Kaya naman ay nakapag-ensayo pa kami ng mga kagrupo ko ng maayos. Sapat na ang 2 linggo para sa pag-iinsayo. Nang nagpaalam ako sa aking mga magulang na aalis at pupunta sa nasabing lalawigan, ay pumayag naman ang mga ito. Dahil alam naman ng mga magulang ko na sa pag-aaral ko ginagamit ang kabahagi kong premyo tuwing nagwawagi kami sa mga patimpalak na aming sinasalihan. Ang laging bilin lang ng aking ama at ina ay lagi akong mag-iingat sa mga pinupuntahan ko.
12 po kaming miyembro na bumubuo sa aming grupo. 4 po ang mga babae at 8 po kaming mga lalaki. Habang bumibiyahe kami patungo sa nasabing lalawigan, lulan ng isang bus, ay may nakasakay kaming isang matandang lalaki na nakaupo ito sa bandang unahan ng nasabing bus, malapit sa inuupuan ng driver. Habang bumibiyahe kami ay palingalinga ang matanda sa aming kinauupuan, na siya namang ipinagtaka naming magkakagrupo. Nang marating namin ang terminal sa nasabing lalawigan, ay pumara naman kami ng 3 tricycle patungo kung saan gaganapin ng mga gabing iyon ang patimpalak na aming sasalihan. Nang makarating na kami sa isang bulwagan sa nasabing lalawigan, ay mag-aalas 3 na ng hapon. Ilang oras pa ang aming hihintayin dahil alas 8 pa ng gabi mag-uumpisa ang nasabing patimpalak sa lugar na iyon. Kaya naman, naghanap kami ng lugar kung saan kami pwede makapagpahinga dahil sadyang napakalayo ang aming biniyahe ng mga oras na iyon, Katalaw Red. Sa di kalayuan ng bulwagang iyon ay may isang malaking puno ng balete. Malinis naman ang palibot nito at mayabong ang mga dahon. Kaya naman, napakalilim ng ilalim at sinasabayan pa ng malamig na simoy ng hangin. Habang nagpapahinga kami, ay muli naming nakita ang isang matandang lalaki na nakasakay namin sa bus. Mula sa kinaroroonan niya ay tinungo nito ang aming kinaroroonan. Huminto ito sa aming harapan at tumitig ito na aakalain mong galit na galit at nagwika ito. Mga dayo kayo rito. Nagkatinginan na lamang ang mga kagrupo ko at isa sa mga ito ay sumagot. Opo, kalahok po kami sa gaganaping patimpalak mamayang gabi. Nagpapahinga lang po kami. Pagkarinig ng matanda ng mga katagang iyon ay tumalikod na ito. Sa di kalayuan ay natatanaw pa namin ang kinaroroonan ng matanda habang papalayo ito sa amin. Maya-maya pa ay nagtawanan ang dalawa naming kagrupo. Anong problema nun? Bakit parang galit na galit sa atin? Wika ni Joey. Iyaan mo na at baka ngayon lang nakakita ng magandang dilagaya ko, ang matandang iyon. Wika ng kasamahan kong si Marie na nagbibiro ang tono ng boses nito. Pagkasabi ni Marie ng mga katagang iyon ay nakita kong lumingon ang matandang lalaki at tumingin ito ng masama sa kinaroroonan ni Marie. Di naglaon ay nagpatuloy na ito sa paglalakad papalayo sa amin. Maya-maya pa, nakaramdam na ng pananakit ng tiyan ang isa kong kagrupo, si Marie. Namimilipit ito sa sobrang sakit ng tiyan. Agad naman kami bumili ng gamot para ipainom kay Marie, pero lumipas ang ilang oras ay wala pa rin itong pagbabago. Sa halip ay nagsuka pa ito. Kaya naman napagpasyahan na naming hindi na ito isali sa pagsasayaw ng mga gabing iyon. At isa sa aming kagrupo ang kailangang maiwan para magbantay kay Marie. Si Joey ang naatasang magbantay kay Marie dahil sobra kaming nag-aalala sa kalagayan nito. Nang dumilim na ay unti-unti nang dumarami ang mga tao sa nasabing bulwagan at di nagtagal ay nag-umpisa na ang patimpalak ng mga gabing iyon. Iniwan namin si Marie at Joey sa ilalim ng puno ng balete dahil noong mga pagkakataong iyon ay nahihirapan na itong tumayo dahil sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Kaya naman ay nagpaiwan na lamang ang dalawa. Alas 12 na ng mga gabing iyon nang matapos ang patimpalak at nang makabalik na kami sa kinaroroonan ni Marie at Joey, ay laking gulat namin nang makita namin na si Joey na lang ang naroroon na natutulog. Nasaan si Marie? Tanong ng isa naming kagrupo at sabay gising namin kay Joey. At halata naman sa mukha ni Joey ang pagtataka kung nasaan si Marie at wala na ito sa kanyang kinahihigaan. Dahil ayon sa kanya ay natutulog na si Marie bago pa siya tuluyang natulog. Magkatabi pa nga raw sila ng mga oras na iyon. Hinanap namin si Marie, Katalaw Red. Di kalayuan sa puno ng balete ay may nakita kaming patak ng mga dugo na siya namang nagpalakas ng mga tibok ng puso namin. Maya-maya pa ay may narinig kaming kaluskos sa isang madilim na lugar di kalayuan sa aming kinaroroonan. Tinungo namin ang lugar na iyon. Laking gulat namin nang masilayan namin ang isang matandang lalaki. Duguan ito at may kinakain na isang nilalang.
Ito ay ang matandang nakasabay namin sa bus. Nang malapitan namin ay doon namin nakita ang aming kagrupong si Marie. Ganun na lamang ang aming pagkagimbal nang makita namin wala na itong buhay. Wakwak na ang tiyan nito, labas na ang mga lamaang loob at wala na rin itong puso. Nang mapansin kami ng matandang lalaki, ay agad naman itong nagpalit ng anyo. Naging isang napakalaking pusa na kulay itim, na pulang-pula ang mga mata at agad naman itong tumalon sa madilim na bahagi ng lugar na iyon. At dahil sa bilis ng mga pangyayari, ay hindi na namin ito nasundan pa. At doon na namin lubusang nalapitan ang wala ng buhay na katawan ni Marie. Dahil sa pangyayaring iyon, Katalaw Red, agad naming ipinaalam ito sa mga magulang ni Marie. Maya-maya pa ay nagsipagdatingan na ang mga tao. Bulong-bulungan ng mga gabing iyon na aswang araw ang matandang lalaki. Napag-alaman din namin na di lang pala si Marie ang nabiktima ng nasabing matanda. Ayon sa mga ito, matagal na daw nila itong pinaghahanap at di mahuli-huli. At sadyang mapanganib daw ito dahil nasa 4 na mga kabataan na at pang-5 si Marie ang nabiktima nito sa loob lamang ng 2 buwan. Napag-alaman din namin ayon sa mga mamayan doon na taga-Capiz daw ito at napadpad lamang sa kanilang lalawigan at doon nagkalat ng lagim.